Gusto mo bang magnegosyo pero ayaw mong maglabas ng malaking pera or capital? What if sabihin ko sa'yo na pwede kang kumita ng 20,000 pesos per month nang nasa bahay lang? Oh, bago mo isiping networking to, makinig ko muna. Yes, you heard it right. Pwede kang kumita ng 20,000 pesos or higit pa dahil sa perfume business. At hindi mo kailangan ng physical store dahil online pwede mo siyang gawin. So for today's episode, tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng perfume business with a small capital. So kung ready na kayo makinig at excited na kayo na simulan ang perfume business mo, let's go! Kung isa kang regular employee, or single parent, or student na naghahanap ng side hustle or extra income, baka ito na yung video na para sa'yo. So kung ready na kayo makinig at excited na kayo na simulan ang perfume business mo, let's go! So first, para makapagsimula tayo ng perfume business, syempre, kakailanganin natin ng mga produkto na ibebenta. So ipapakita ko sa inyo yung mga produkto na kailangan nating bilhin para makapagsimula tayo ng perfume business. Itong DIY perfume package na to na worth 2,999, meron na siyang kasamang 10 30 ml ng pure fragrance oils na iba-iba yung scent. Or pwede rin kayo mamili kung gusto nyo 5 cents lang or 3 cents lang. Kayo yung bahala. And meron na rin siyang kasamang 2 unscented premix. Yung unscented premix, nandito na yung alcohol, nandito na yung DPG, at nandun na rin yung fixative. Kaya hindi mo na kailangang mag-mix ng mga ibang raw materials. So, 2 ingredients na lang para mas madali at mas tipid. At syempre, may kasama rin siyang instruction sheets para meron kayong guide sa pagmimix ng perfume na gagawin ninyo. Meron din siyang kasamang free na small funnel na pwede nyong gamitin kapag magsasalin kayo ng perfume sa napili nyong bote. At sa package na to, dahil nga meron tayong 10 30 ml ng fragrance oils, kaya nitong makagawa ng hanggang 20 bottles ng 100 ml perfumes or 40 bottles ng 50 ml perfumes. Dahil kada isang 30 ml bottle ng fragrance oil, kaya nitong makagawa ng hanggang 200 ml eau de parfum na merong 15% oil concentration. At dahil 10 30 ml fragrance oil ang kasama sa package na to, makakagawa siya ng hanggang 2,000 ml or 2 liters ng pabango. And just to give you an idea guys, ganito yung itsura ng 50 ml na bote. 40 pieces ng ganitong bote ang magagawa nyo sa package na to. And kapag nagbabazar kami, ang SRP ko sa mga ganitong perfume is 250 pesos. So kung 40 bottles ang nagawa ninyo at ibinenta nyo siya ng 250 pesos each bottle, meron ka ng 10,000 pesos. Now, syempre, hindi lang naman tayo gagasto sa DIY perfume package kasi wala pa sa costing yung mga perfume bottles, and wala pa rin dyan yung packaging kagaya ng box and ng label. Mga ganitong klaseng bote naman, pwede nyo siyang makuha ng hanggang 45 pesos, depende sa supplier. So dahil kailangan nyo ng 40 pieces na 50 ml perfume bottle, pagpalagay na natin na nasa 45 pesos ang isang bote. So 45 pesos times 40 pieces, that's 1,800 pesos. So idadagdag nyo rin siya sa inyong costing. So para naman sa mga boxes, normally makakakuha kayo ng 20 to 25 pesos na ganitong klaseng box, depende sa supplier. And kung kakailanganin nyo ng 40 pieces ng ganitong klaseng box, let's say 25 pesos each siya, 25 times 40 pieces, that's 1,000 pesos. So idadagdag nyo rin siya sa inyong costing. Sa mga labels naman, madali lang naman gumawa ng label kung marunong kayo mag-print or kung marunong kayo mag-design. Pero kung magpapagawa kayo ng mga ganitong klaseng label, yung magagandang klase ng label, pwede nyo makuha ng hanggang 5 pesos lang. So, kung 5 pesos times 40 pieces ang kailangan ninyo, that's 200 pesos. So, idadagdag nyo rin siya sa costing. So, magkano na lahat ang magiging capital ninyo? So, ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano yung total na magagastos ninyo. So, let's say ang estimated capital mo is 6,000 pesos. So, yun yung ilalabas mong pera. Now, ito na yung exciting part. So, let's say naubos mo lahat ng 40 bottles in 1 week and nagkaroon ka ng 10,000 pesos. Ibabawas natin doon yung capital mo na 6,000 pesos and ang magiging total profit mo is 4,000 pesos per week. So, let's say nauubos mo yung 40 bottles in 1 week. So, that's 4,000 pesos a week. And 20,000 pesos in 5 weeks. Pero guys, pwedeng mas malaki pa dyan yung kitain ninyo dahil depende rin yan sa market ninyo at kung magkano nyo ibebenta yung finished product ninyo. Kasi sa SRP ko na 250 pesos, actually, medyo mura na yun kumpara mo sa ibang mga nabibili nating perfume sa market. Imagine for 50 ml perfume na quality, merong box, merong magandang bote, 250 pesos lang. Pwede mo pa siyang mabenta beyond 250 pesos kung magaling ka talaga mag-market at kung maganda yung presentation mo. Anyway guys, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng bote na pwede nyo mabili online
Ito, isa sa pinaka-premium looking na perfume bottle. And medyo mas mahal nyo itong makukuha, pero syempre, mas mahal nyo rin siyang mabibenta. Kasi nga, ang ganda ng bote niya, di ba? Ito rin to sa mga premium bottles na pwede nyo mabili online. Ito din, yung ganitong klaseng bote. Ito naman yung medyo mga murang bote or medyo affordable na bote. Pero ito, mga 100 ml na to. Kaya guys, nakadepende din talaga sa packaging ninyo kung paano nyo presyohan yung mga perfumes na binibenta ninyo. Yung estimated capital na binigay ko kanina, pwede pa yung mabawasan, depende sa sources ninyo, sa suppliers ninyo, kasi iba-iba yung presyo ng mga bote at ng packaging materials, depende sa seller or sa supplier. Yung DIY perfume package naman na in-offer namin, pwede nyo siyang mabili online, and kung meron kayong mga vouchers or discounts, pwede nyo siyang gamitin. So yung 2,999, pwede pa siyang mabawasan at malaki pa yung income ninyo. Pero syempre, negosyo pa rin siya, so hindi automatic na kikita ka agad. Kailangan mo rin talaga mag-put ng effort sa pagbebenta ng perfume. Kasi kung nag-start ka pa lang, of course, wala ka pang market. So ang unang mong bebentahan ay yung mga katrabaho mo, kakilala mo, kaklase mo, or mga kamag-anak mo. And then pwede ka rin mag-post sa mga social media accounts mo. At kapag medyo established na yung pangalan mo, pwede ka na rin magkaroon ng physical stores or magkaroon ng mga resellers. Kagaya ko guys, as you all know, especially yung mga matagal nang nakasubscribe sa channel ko, nung West TV pa yung channel ko, alam niyo naman na matagal ko na rin ginagawa tong perfume business. And since then, ito na yung naging bread and butter ko. Hindi na talaga ako nagtatrabaho dahil nag-focus talaga ako sa business na to. Kasi kapag pumasok ka sa business na to, kailangan mo talagang pag-aralan yung mga products na binibenta mo. Hindi ka lang basta nagbebenta. Kailangan continuous yung pag-aaral mo about your product. And syempre, hindi mo naman agad-agad mararamdaman na kumikita ka na or nagiging successful na yung business mo. It will take some time, a year, 2 years, 3 years, or 5 years. You'll never know. Basta panindigan mo lang yung business na pinasok mo and maging passionate ka. And as a businessman, dumaan din ako sa mga challenges and pagkalugi. Pero hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy ko yung business na ginagawa ko ngayon. At syempre, very proud ako sa sarili ko kasi hindi ako sumuko. Kasi kung sumuko ako agad sa pagbibusiness, wala ako dito ngayon. At dahil sa perfume business na to, nakapagpagawa ako ng dream room ko, nakabili ako ng maliit na lupa, at nakabili rin ako ng second hand na kotse, and lahat ng mga bagay at pagkain na gusto ko dati, nabibili ko na. Masasabi ko rin na medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Dahil kahit papano, na-interview na rin tayo sa GMA, na-feature na rin tayo sa Dapat Alam Mo ng GMA before, and namigyan na rin ako ng mga awards and appreciation dahil sa pagtuturo ko ng perfume making sa mga schools, and nag-sponsor na rin tayo sa mga events. I'm also proud to say na marami na rin kami natulungan ng mga perfume sellers na tuto silang mag-perfume business dito sa channel na to, and ngayon meron na silang mga kanya-kanyang perfume business, and yung iba talagang lumago yung business nila. And that's it guys, ganun lang naman kasimpleng mag-start ng perfume business. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking capital, hindi mo rin kailangan umupa ng physical store. Kasi hindi naman lahat ng business is nag-start agad sa malaki. May ibang business na nagsimula lang din sa maliit na capital. Kaya kung may naisip kang gawing business ngayon, gawin mo na yan dahil who knows kung anong pwedeng mangyari in the next few years. Sabi nga nila, di ba? The best time to start a business is now. Kasi kung hindi mo gagawin, kailan pa? Kasi malay mo, itong business na gagawin mo, itong business na naisip mo, is yung babago talaga sa buhay mo. At syempre, wag mo lang kakalimutan na galingan lagi. So sana marami kayong natutunan sa video na to. At kung na-enjoy nyo ang video na to, please subscribe to my channel, like and share, and pwede rin kayo mag-comment kung gusto nyo. And I'll see you on my next video. Bye-bye! This is life, this is me. Every side you're gonna see. When it's hard, don't you worry. You can stay right here with West Beat.